Ayan. Hello po mga kuya at atings. Welcome po sa ating part 3 ng Kwentuhang Aswang. Bago po ako magsimula ulit, maraming salamat po pala sa mga nanood ng parts 1 and 2 ng aking Kwentong Aswang. At wag na po kayong mahiyang i-share din ang inyong experience. Drop your comments, wag po kayong mahiya at matakot. So, share lang to na experience, 'di ba? So ito na po yung pangatlong part ng kwento ko about sa kapitbahay naming aswang. Ayan. So, kunin niyo na po ang inyong kape at tsaa or kung ano man. Yan, 8 minutes lamang po ang hinihingi ko sa inyo para pakinggan niyo po ang aking kwento at kayo na po ang humusga kung maniniwala kayo or hindi. Pero ang kinukwento ko po sa inyo ay mga totoong nangyari sa buhay ko at buhay ng family ko at ng mga kaibigan ko po, syempre. So, start ko na po yung timer. Ayan. So, mga kuya at atings, naalala ko sa dulo ng second part ng kwento ko ay yung sinugod ng mama ko, yung aswang nga. Nung time na yon, nagkagulo talaga sa looban namin. Yun, tapos sinabi niya na, ikaw ang dahilan kung bakit nagkakasakit ang mga tao dito. Simula nung dumating ka dito, hindi na tumigil ang mga nagkakasakit. Bawat pinto, ganyan. Which is totoo naman yung sinabi ng mama ko. So, nung time na nga na yun, hindi ko pa namin naintindihan kung ano yun. Kasi sinabi ng mama ko na, itapon mo yung bato mo, yung daladala mo, ganyan-ganyan. So, yun nga, lately na namin natutunan na meron pala talagang mga daladalang bato yun. Yun daw yung pinapasa nila sa susunod. Especially yata pag namatay yung aswang. So, may pagbibigyan sila nun. So, ngayon hindi namin alam kung nasaan na yun at wala na kaming pakialam kung kung sino man yun o ano man. After ng confrontation, so medyo naging awkward na yung yung mga kapitbahayan. Pero syempre, civil, 'di ba? So especially sa mga parents namin, parang hindi ko alam kung tinig nila yun personally or what, pero nangyari siya. Tapang talaga ng mama ko. Kasi nasa naman yung mama ko no, nasa may point naman siya, 'di ba? So pero anyway, so after nun, marami pang mga nangyaring kwento. Actually back then napapagamot pa rin ako eh. Tapos yung kapatid ko pala nung nakwento ko nung part 1 na parang nagde-deliryo siya. So pinatgamot din siya no, nagpapagamot din siya. Dinadala siya sa manggagamot nung isa sa mga anak nung aswang. Which is nakakatawa, 'di ba? Kasi parang naalala ko pa nun sa manggagamot, ang sabi, tumingin ka sa mata ng manggagamot. Kapag makikita mo ang aswang sa mata ng manggagamot, pero pag nakita mo yung tao sa mata ng manggagamot na nakabaliktad, ibig sabihin, yun yung aswang. And maniwala kayo sa hindi, nung time na ginagamot ako, kasama ko yung isa sa mga anak. Nakita ko siya sa mata ng manggagamot na nakabaliktad. So, nung time na yun talagang gulong-gulo talaga ako nun kasi alam mo yun, parang weekly nagkakasakit ako, weekly dinadala ako sa manggagamot, every Tuesday and Friday, or minsan tuwing Friday kailangan pumunta sa manggagamot, ganun. So, ang hirap ng sitwasyon nun dati, tapos nag-aaral pa ako. So parang ang daming ko na absent noon, ganyan. Actually dati inisip ko nga hala, baka mamatay ako. Syempre, ayoko mamatay. Ganon. So, di ba kagaya nung nasabi ko dun sa part 1 and 2, talagang tinibayan ko talaga yung faith ko. Sabi ko hindi ako magpapatalo. Kailangan ko talagang lumaban. So, lumaban ako. And, ayun nga, gaya nga na nasabi ko, bigla na lang talaga siyang nawala. As in, meron pa nga na sabi nila pag kinukulam ka, kapag ka yung kamay mo hindi pantay. So parang dati may chine-check sila yung sa palad, ganyan. Na ganun. So parang kapag hindi diretso, minsan daw yung isang braso mo mas mahaba. Which is totoo. Kasi kapag kunwari arms forward, di ba? Yung kaliwa kong braso, mas mahaba siya sa kanan. Dati. As in, talaga.
na sinasabi nila na isa yung indication na inaaswang or kinukulam back then. So talagang before kumbinsido talaga ako na talagang kinukulam ako. Kaya sumusunod ako sa payo nila. Kasi wala namang mawawala, 'di ba? Pero kailangan natin mag-ingat kasi talagang ako sa mga na-experience ko talaga sa kapitbahay namin na yun, talagang na-convince talaga ako na aswang talaga sila. Especially yung tatay, yung matanda, na galing ng Samar. But anyway, so, ayun. So, ito pa yung mga weird na kwento. As in talagang weird. Una, nagtulong-tulong kaming mga magkakapitbahay na nasa loob ng compound na hulihin talaga. Kasi sabi nila, kapag hindi makatingin niya ng diretso sa mata sa mata, ibig sabihin aswang yan. So ako, ang ginagawa ko, tinitis ko. So may time na talagang tinitingnan ko talaga siya sa mata, hindi talaga siya makatingin sa mata ng diretso. Pag tiningnan mo siya, yuyuko siya. Na-prove ko yon. Talaga na, nga no, hindi talaga siya tumitingin sa mata. Ganun. Yun yung una. At etong pangalawang kwento ko na nakakatakot. So, etong hapon na to, pupunta ako ng labasan. So, paglabas ko ng pintuan namin, nakita ko yung matandang yon na nasa duyan. Kasi meron kaming, di ba, nasabi ko sa unang part na malaki yung area namin sa loob ng gate. So, merong pang mga puno, tapos may duyan. So, pag bukas ko ng pintuan namin, nakita ko siya dun sa duyan. Tapos ako lalabas ako nun sa kanto. Lalakarin ko lang from bahay to kanto namin kasi hindi naman ganun kalayo. So, paglabas ko ng bahay namin, nakita ko siya sa duyan. So, deadma lang. So, dire-diretso na ako sa labas, no? Ay, nako. Talagang hindi ko talaga ito makakalimutan. Bago ko makarating ng chapel, nakita ko yung aswang na yon from afar. Which is, nakita ko siya paglabas ko ng bahay namin na nandun siya sa duyan. Sigurado ako 100% na nandun siya sa duyan. Bakit nasalubong ko siya sa simbahan na ako palabas ako, tapos siya pabalik? Yun talaga yung laking gulat ko. Dun talaga ako na sabi ko, nangingilabot ako mga quiz. Kita nyo ba yan? Diba? So, sabi ko, paano nangyari yun? Nandun siya sa duyan, bakit nakakasalubong ko siya sa tapat ng simbahan pa mismo? Tiningnan ko talaga siya nung magkatapatan kami ng lakad. Ayan na mga quiz. At atings tapos na po. Ang 8 minuto lang. So, salamat sa pakikinig sa third part na to. Grabe, nakita nyo ba yung kinilabutan talaga ako? Paki-like naman po ang video ko at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pa-subscribe na po. Kita-kits tayo sa pang-apat na part. Bye po!